Good morning mga kapuring. Welcome back po sa ating channel. Ngayong umaga po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po magpalit ng one-way clutch bearing sa ating push starter. Una po ay kailangan po nating baklasin ng ating engine sprocket guard para ma-access po natin yung tornilyuhan ng ating magneto side cover. Then baklasin po natin yung tornilyo ng ating magneto side cover. Pero bago po natin gawin ito, kailangan po nating i-drain yung ating engine oil. Kasi kapag hindi po natin ginawa, tatagas po yung ating langis sa ating side cover. Yung mga unang modelo po ng ating Fury, yung classic, yun po yung mga napansin ko na matitibay ang mga one-way clutch bearing. As compared sa mga sumunod na models, like yung second gen at saka yung new breed, magkaiba po kasi yung design ng mga one-way clutch bearing. Ito ngayon yung kalimitang nagiging problema ng ating mga kapuring, lalo at hindi sila mahilig mag-kickstart sa umaga, or pinipilit nila yung push start kahit na hindi nakatono or mahina ang battery ng ating Fury 125. Kapag natanggal na po natin yung mga bolt, pwede na po nating matanggal yung ating magneto side cover. Then para matanggal po yung ating magneto, kailangan po natin ng 17mm na deep socket. Sa video pong ito, ang ginamit ko po ay yung power tools, yung electric na impact drive. Pero kapag wala po kayo nito, pwede nyo pong gamitin yung magneto puller. Meron pong nabibili niyan para sa ating size ng ating magneto. Pero since meron po tayong power tools, yun na po yung ginamit ko para mas madali pong mabaklas yung lock nut ng ating magneto. Yan, kung mapapansin nyo po, napakadali pong baklasin. Tapos nun, pwede nyo na pong tanggalin yung ating magneto. Sa akin kasi, bago ko po binabaklas to, tinatapat ko yung TDC, yung T-mark ng magneto, para makita ko kung nakatiming siya dun sa ating cam gear. Yan po, kung napansin nyo, wala na po yung tatlong bearing. Ang nandyan na lang yung tatlong spring. Yan po ang itsura ng one-way clutch bearing ng second gen. And I think same ito sa ibang models ng new breed. Yung iba pong nakikita nyo po na sa loob na ng magnet, mga rita-ritaso na po. Ganito po yung itsura ng classic na one-way clutch bearing. Actually, kasama po dyan yung magneto, kasi hindi po siya match dun sa timing gear cam ng second gen saka ng new breed. Pagka nabaklas na po natin yung magneto, itaob lang po natin siya. Then tanggalin po natin yung tatlong Allen bolt para matanggal po natin yung one-way clutch bearing. Kung gusto nyo pong magpalit ng one-way clutch bearing na pang classic, katulad nung pinakita ko sa unang part ng video, pwede po yun, pero kailangan nyo rin pong magpalit ng kasama yung magneto. Ito na po yung ipapalit natin. Nabili ko po yan sa Shopee, around 700 plus.
Pero kung gusto nyo po nung genuine, meron po niyan 2,000 mahigit po. Kontakin nyo lang po ang ating mga legit online seller na sila Idol Joel Esteban, Idol Bestres Valenzuela, and si Idol Sipuri. Pagka natanggal nyo na po yung sirang one-way clutch bearing, pwede nyo mong linisan nyo muna yung paglalagyan. Kasi may mga residue yan ng mga unang o yung nasirang one-way clutch bearing natin. Nga pala, magkaiba rin po pala yung size ng butas ng ating one-way clutch bearing as compared dun sa classic. Napakalaki po ng butas nito kung mapapansin nyo. Kaya kung magpapalit po kayo nito, kailangan kasama po yung magneto at saka yung gear sa likod ng ating magneto. Hindi po pwedeng Bendix or yung one-way clutch lang ng classic salpak natin dito sa second gen or new breed. Kasi magkaiba po sila ng size. Although magkatapat po sila ng tornilyohan, magkakaroon lang kayo ng problema dyan kasi hindi nyo may sasalpak yung classic na one-way clutch bearing sa second gen at new breed dahil hindi siya pasok dun sa gear sa likod ng ating magneto. So kung magpapalit kayo, kailangan buo rin kasi same size lang naman yung pagsasalpakan nito, yung pinaka rod o yung shaft. Ngayon, kapag okay na, make sure na maigpit po yung ating tatlong Allen bolt bago po natin ibalik yung ating magneto. Unahin po natin ilagay yung gear sa likod ng ating magneto. Then yung maliit na gear na kasama rin dun sa ating starter gear actually. Tsaka yung isa para dun sa starter motor natin. Connected po yung tatlong yan. Yan po yung nagpapaandar ng ating motor sa push start. Starter motor, tsaka yung tatlong gear na yan. Wag nyo po rin po palang kalimutan yung half moon na pinaka-lock ng ating magneto dun sa ating shaft o rod. Since napalitan na po natin ng bago, yan po yung sinasabi kong gatla para dun sa half moon sa shaft o sa rod ng ating magneto. Kailangan nakatapat po yun para may salpak po natin. Kasi pag hindi po yun nakatapat, hindi po yun papasok eh. Tsaka yun din yung pinaka holder ng ating magneto para ma-check natin kung naka-timing siya doon sa ating cam gear. Again, gumamit po tayo ng power tools, impact drive, electrical kung meron tayo, or kapag wala, pwede rin po natin gamitin ulit yung ating magneto puller. Pero mas madali po pag may power tools. Pagka okay na, check po natin lahat kung may umuuga or maluwag, kung umiikot yung gear, kung yung magneto, kung nakatapat yung timing mark doon sa ating timing mark ng cam gear, para ma-check po natin yung timing ng ating motor at di po tayo magkamali. Kapag okay na lahat, punasan nyo rin po yung loob at labas ng ating magneto bago po natin ibalik yung cover, side cover. Check nyo rin po yung ating stator kung may sunog o wala, or kung okay pa. Pag nakalapat na po yung ating magneto side cover sa ating engine, pwede na po natin ibalik yung mga tornilyo na tinanggal natin kanina. By the way, kapag nasira po yung side cover gasket ng ating
magneto side cover, kailangan nyo na rin po itong palitan. Pero if ever wala po kayong mabili, pwede po kayong gumamit ng liquid gasket maker. Ang problema lang po kasi dito, kapag wala yung karton na gasket natin at naigpitan po natin ng gusto yung mga tornilyo, may ipit po yung ating gear. Hindi po iikot yung ating starter motor if ever po. Kaya as much as possible, bago po kayo magpalit ng one-way clutch bearing, kailangan meron kayong nakahandang magneto side cover gasket, para sure lang na if ever masira yung ating magneto side cover gasket pag tinanggal po natin ito. Kapag naigpitan na po lahat, ibalik na po natin yung langis na ating drain kanina, and of course ibalik po yung takip ng ating timing gear. Then ibalik din po natin yung tinanggal nating wire ng ating stator. Saka po natin i-test yung ating push start kung okay yung ating pagpapalit ng one-way clutch bearing sa ating push start. Madali lang po magpalit basta kumpleto po ang gamit, at huwag kalimutan po yung ating mga tinanggal. Kung saan siya nakalagay ay maibabalik din po natin siya ng maayos. Next time po ay papakita ko naman kung paano po tayo magpalit ng one-way clutch bearing sa kickstarter naman po, sa kabilang side ng ating engine. Clutch side cover naman po siya. Sana po meron kayong natutunan ulit sa video na ating pinakita ngayong araw. And hopefully nakatulong po ako sa inyo. Pero if ever man po na hindi nyo po ito alam gawin, pwede rin po nyong ipagawa sa inyong mga trusted mechanic. Oo nga po pala, nakalimutan kong isama sa video yung pag-testing ko na gumagana yung kinabit natin na one-way clutch bearing sa push starter. Pero sa ipopost ko to sa ating FB page kasama na yung testing. Anyways, abangan nyo pa po yung mga ibang video na i-share ko sa inyo regarding po sa modifications and maintenance ng ating Fury 125. Maraming salamat po mga kapuring sa support, and thanks for watching.